Good morning everyone. Good morning. Hanggang po tayong pagpuri sa ating buhay sa Diyos. Yes. Amen. May I request everyone to please rise for our call to worship. Let us read Psalm 103 verses 1 to 5. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. Amen. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He heals my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. Before we start, let us pray. Our loving Heavenly Father, O God, salamat po Lord sa another pagkakataon, Lord, na magtipon-tipon po kami, Lord, together to worship you today, Lord, in spirit and in truth, Lord. Lord, fill this place with your presence. Cleanse our hearts and our minds, O Lord, as we worship you today through our songs and adorations for your glory and your honor for your service, O God. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa Psalm 150 verse 6, that everything that has breath, praise the Lord. Amen? Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the valley, praise the mountain. Praise the
died on the cross, O God. You died for our sins, O Lord. And you raised again, O Lord. And Lord, we cling and hope in you, O God. For you are God who is living. You are holy forever, O God. Let us sing holy forever. Yes, Lord.
You are holy. Yes, Lord, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are Lord. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb that has been slain for them. O Lord, you deserve all our praises, adoration, O Lord, for you deserve it. You are our holy God. You are the most powerful, O Lord. Because of your great love, O God, designed us for us, O Lord. Kaya, O Lord, everything na aming nakanta ngayon, O Lord, is for your glory and your honor for yourself. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. Father, we praise you. We honor you, O Lord. Panginoon, tunay nga po kayo ay karapat-dapat sambahin. Kayo ang banal na Diyos. Kayo ay makapangyarihan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kayo po ay maghari sa aming kalagitnaan. Kuskusin niyo po ang bawat isa na yung banal na Espiritu. Yes. Ang katotohanan na yung salita ay mapahayag sa dako na ito, Panginoon. Anumang kabigatan o Diyos, ito po ay inilalapit namin sa iyo. Hayaan ang kapahingahan na nagmumula kay Kristo Jesus. Yes. Ang kapayapaan ay manguna at maghari sa atin. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, we take this opportunity to pray para sa aming bayan. Dalangin namin ang paglilinis, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng cleansing, O Lord, ng aming bansa. Ang righteousness mo, Panginoon, ang justice mo, Panginoon, ay mangyari, Panginoon. Amen. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo, O Diyos, sa current government, O Lord, sa mga namumuno, sa mga gumagawa ng batas, nagpapatupad. Dalangin po, Panginoon, magkaroon ng tunay na banal na takot sa iyo. Yes. Ang iyong mensahe, Panginoon, ay lumago sa kanila. Yes, Lord. Kayo, Panginoon, ang nagbabago ng panahon, kayo ang nag-aalis, kayo ang naglalagay ng mga pinuno, at sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming bayan. Yes. Pinagkakatiwala rin namin ang Taiwan, O Diyos. Dalangin namin na ito po, Panginoon, ay patuloy na maging malaya, na iyong pong pagpalain na ang salita ng aming Panginoong Yesus ay maipangaral sa lahat ng dako, Panginoon, sa lahat ng lahi, O Diyos. Dinadalangin din, Panginoon, ang prayer request ng mga kapatid, ang prayer request na sa kapatid na ang kanyang pamilya, Panginoon, ay iyong gabayan. Na iyong nga pong samahan ang mga anak, Panginoon, bigyan ng kaliwanagan, O Diyos, na
presensya mo ay dumako sa buhay nila, Amen. sa buong pamilya, O Diyos. Sa panalangin, Panginoon, ng kagalingan, dalangin namin ang mapagpalang kamay ang dumako sa mga may sakit at karamdaman. Sa lahat, Panginoon, ng pangangailangan, pinansyal man, Panginoon, dalangin namin kayo ang Diyos na mag-provide ng lahat, Panginoon. At sa oras na ito, sa araw na ito, dalangin namin, O Diyos, sa aming panambahan sa iyo, ihanda niyo po ang aming puso at isipan. Linisin niyo kami ng banal na dugo, patawarin sa lahat ng aming At ang iyong pong salita, Panginoon, ay maipangaral ay sa iyong kalooban. Ang banal na Espiritu ay kumilos. Ang gagamitin mo, Panginoon, ay patuloy mong itago sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo po ibabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's continue to rise, and the scripture for today is from the book of Acts, chapter 19, verse 8 to 12. Verse 8, Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Let's visit that. Good morning po sa atin. Praise God. Welcome po sa DIC Filipino Ministry. We're glad na nagkasama-sama po tayo ngayong Sunday. As a church, tayo po ay nasa series sa Book of Acts, yung Acts of the Apostles. Some call it the Acts of the Holy Spirit to the Apostles. Yung Acts po, siya po yung record po siya ng history ng early church. So kaya napaka-importante siya sa buhay na nananampalataya. Kasi tinitingnan natin yung church doon sa perspective kung paano sila namuhay, paano gumalaw ang Panginoon, paano ang gospel ay lumaganap during their time. Siguro sa maraming libro na naisulat, maraming libro na mga seminars na mababasa tayo, mapupuntahan natin, no? It's still good to know ano ba yung history ng church. No? Paano siya lumagana, paano siya nakaabot sa atin, ano yung pinapangaral nila during their time. So tayo po ay nandoon na sa Acts 19, no? Last week, kung narito po kayo, o pwede nyo rin balikan either sa YouTube channel natin o sa Facebook page, na dumating si Paul sa panahon na talagang yung discouragement, no? Yung point of discouragement. Gusto niya nang mag-give up siguro, no? O, no? Gusto niya ng changes. Maaari ang ilan sa inyo, meron ng gusto ng pagbabago o changes. No? But siya iba, no? Dumating siya sa punto na yung threshold ng kanyang
pagiging mga ngaral ay inabot. No? Pero meron siyang mga support system noon. Meron siyang new partners, Aquila and Priscilla, at naging kapartner niya sa business. Very busy siya, zealous siya, no? Naroon na pag ordinary days, nagtatrabaho siya as tent maker para masustentuhan yung kanyang pangailangan. And then, pagka weekend o yung Sabbath, siya ay nangangaral sa temple. O doon sa synagogue, no? Sa synagogue. At pagkatapos nyon, dumating yung kanyang mga kasama galing from Macedonia, sila Timothy and Silas. At kasama nila Timothy yung support ng churches doon sa Macedonia. No? So, hindi niya na kailangang mag-work. He concentrated himself doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung siya na ay nandoon sa Corinth, no? Concentrate siya. Pero kahit na ganoon, so kahit na may partner siya, kahit very zealous siya, kahit na siya ay may financial support at co-workers, still nandoon pa rin na siya ay na-discourage, no? Na-tempt siya. At siya ay tinaugnay ng Panginoon through vision. Siya po ay pinalakas. Ang sabi ng Panginoon, patuloy kang mangaral, marami akong tao dito. No? Patuloy kang mangaral, I will be with you. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Nandoon yung... Kaya makikita natin doon, kahit na marami tayong physical support, whether manpower, meron tayong finances, at anything, no? Material support, kung wala ang pagkilos ng Panginoon, maaari ka pa rin manghina. Maaari ka pa rin magbintag. Okay. At nangyari yun sa isa sa pinaka, at kahit siya ay mayroong tinatawag na zealousness, no? Very zealous siya, very zealous. Kahit yun, ay pwedeng mawala. Pag wala yung tunay na power behind the zealousness. Kasi pwede kang maging zealous, pero wala yung power na nandoon. And which yung presence ni Lord, yung promises niya, and then yung enabling ng Holy Spirit. No? And then, pagkatapos yun, nung matanggap niya yan, nung ma-assure siya, he committed himself para sa mas mahabang panahon dun sa Corinth. No? So, nag-stay siya sa Corinth. So, napaka-importante yun kasi para maunawaan natin yung transition dito na sa Acts 19. So, sa Acts 19, ito po yung highlights ng very impactful ministry ni Paul sa church sa Ephesus, sa lugar ng Ephesus. So, doon, he makes disciples with limited understanding about the gospel. He baptized them in the name of Jesus. Pagkatapos niyang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, no? Naka-receive sila ng Holy Spirit and with different manifestation. Ang iba ay nag-tongues, ang iba ay nag-prophesy, meaning they praise God, they glorify God, they declare the word. And then God works miracles through Paul. That, even yung handkerchiefs, yung mga panyo. Ngayon ata hindi lang uso ang panyo, lalo na dito sa Taiwan, no? Kami naman kasing issue, no? Okay. And then God works miracles through Paul. Napaka-importante yun that Paul is not a miracle worker. God is the miracle worker. Amen. Through His instrument. In this, I see Paul, no? And when God works miracles through Paul, exposing Paul's exorcisms, so his teachings led many to burn magic books, sparking a spiritual revival, and then gospel saturation. Makikita natin doon na na-saturate yung buong
Asia, hindi lang yung buong province of Asia, no? Hindi lamang yung Ephesus, yung buong province of Asia, maging beyond doon, no? So, ano nga ba yung gospel? Now, alam natin yung gospel, something to do with what Christ achieved, no? Doon sa Calvary. No? Binigay niya ang kanyang buhay, sa pamamagitan na yon, binayaran niya yung ating mga kasalanan, sa kanyang mga lakay tayo nasigali, tayo ay napabuti, yung spiritual natin ay binayaran niya, hindi na tayo ngayon papunta doon sa kapahamakan, papunta na tayo sa kalangitan. Yung kasalanan natin, bayad. Binayaran ni Kristo Jesus. Ngayon, hindi lamang yun, nilinis pa tayo ng banal na dugo ni Jesus. No? And then, afterwards, siya po ay nabuhay muli, pinapakita na tayo rin, yung dati nating buhay ay namatay, at nung tayo po ay inanan sa tubig, o yung elemento ng bautismo, tayo po ay meron ng buhay na bago, o bagong buhay. No? Okay. So, tingnan po natin yung pagkilos po ng Diyos sa buhay po ni Paul habang siya po ay nasa Ephesus. So, doon sa Ephesus, may kita natin dumating si Paul, no? Doon naman sa Corinth, naiwan si Apollos. Si Apollos po ay tinuruan ng mga ibang mananampalataya doon tungkol sa pagkilos din ng banal na Espiritu. Okay. So, sabi dito sa verse 1, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Now, ano yung natanggap nila? Sabi doon, so Paul asked them, "What baptism did you receive?" John's baptism. Now remember, si John po dito ay si John the Baptist. Nung si John the Baptist ay nangangaral, hindi pa napako ang Panginoong Jesus. No? Pero nung siya ay nangangaral, ang sabi niya, "Someone greater than me is coming." Someone greater than me. Ako ay nagbabautismo sa tubig. Someone is greater than me, that he will baptize you with fire, with the Holy Spirit. Okay. So, limited knowledge nila, yung grasp nila sa gospel ay limited. Now, sa gospel po, mga kapatid, lagi natin tatandaan, it's all about grace of God. At yung grace na yon, nagligtas sa atin, pinatawad tayo, nilinis tayo, it's not about our work, but because of our faith and the grace of God, naligtas tayo. No? Pero hindi lang puro natatapos yung work ng gospel. Yung gospel po, kasama doon, yung hindi magawa ng law, that is to serve God in spirit and in truth. Nung makita ng Panginoong Jesus yung babae sa Samaria, yung Samaritan doon sa well, di ba? Ang sabi niya, ang hahanapin at ang hinahanap ng Diyos ay mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. May pag-uusap nila doon sa John chapter 4 ay patungkol, sino ba yung tama sa atin? Kayong mga Hudyo, kayo ay sumasamba doon sa templo ninyo. Kami naman, dito sa bandang well na nagmula kay Jacob, no? So, kanilang pinag-uusapan na yung history. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ, hindi na yan factor ngayon sapagkat dumarating ang panahon na ang sasamba sa Panginoon ay sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Okay. So, tingnan mo natin yung susunod. No? So, Paul said, John's baptism was a baptism of repentance.
He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. So si John the Baptist, yung role niya, siya po ay tagapagturo at tinuturo din niya, hindi siya yung Messiah, ang Messiah ay si Jesus, the Lamb of God. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hand on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. So yung whole gospel, the whole gospel, hindi lang siya sa proclamation, but even the manifestation of God's empowerment sa bawat mananampalataya. Kaya makikita natin sa 1 Corinthians 13, no? There are diverse gifts or diverse manifestation of the Holy Spirit. One Holy Spirit giving or enabling Christian to serve and to become victorious. Mga kapatid, tayo ay nakakapaglingkod, tayo po ay nagagamit ng Panginoon, not because mahusay at magaling tayo, but because of enabling work of the Holy Spirit. At nawa, malinaw po sa atin yun, no? Ano man yung gifts or manifestation ng Holy Spirit na ma-receive natin, it is not for us, but it is for God, for the service of God, and for the yung pangaral, pagpapahayag, pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Now, sabi doon, yung sa Acts 1:8, sa ating panimula pa, sinabi na pinag-aralan natin ito, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Receiving the Holy Spirit is enabling us to become His witnesses. Kasi doon natin masasabi, kung tayo ay nanalangin, may gumaling, no? Kung tayo ay ginamit ng Panginoon sa anumang pamamaraan, hindi natin yun may tuturo sa atin, it is God working through us. Kaya malinaw din doon sa binasa kanina, no? Si God ang nag-work ng miracles through Paul. Instrumento ang mga tao. Tayo po ay ginagamit ng Panginoon. So yung partial understanding ng gospel will limit us. No? Kasi baka kailangan kong gawin ito, kailangan kong ganito ang disiplina, ganito lahat yung gagawin ko na minsan, ang nangyayari, nakawalan na tayo sa law, no? Doon sa burden ng law, pero ang akala natin, for us to be empowered, ay marami pa rin tayong kailangan gawin, no? Now, remember, even the fruits of the Holy Spirit comes because tayo po ay may relationship sa Panginoon. Yung prutas, hindi pinipilit, ito ay natural na lumalabas dahil buhay ang puno. Ang wala lang yung prutas, no? Yung sa natural, no? Ay unhealthy tree, or yung mga nasa mall, plastic, hindi ito. No? Wala talagang prutas na magagawa. Or doon sa immature pa, no? Bata pa, hindi pa hinos sa panahon. So first, sabi natin dito, partial understanding is spiritual growth. When we embrace the full gospel that Jesus died, Jesus resurrected, and He empowers us through the Holy Spirit to experience transformation and empowerment. Bakit? Yung death and resurrection talks about yung salvation natin. No? But yung resurrection talks about nagbubunga ito ng bagong buhay natin. Binago tayo kung paano nabuhay muli si Jesus Christ. If anyone's in Christ, siya po ay isang new creation. At dito nasasabi natin, gaya ng nasusulat, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Wala sa atin ang kapangyarihang
magbago ng sarili rin natin. Ito po ay enabling work ng Holy Spirit. Nawa, malinaw po sa atin yun. Doon pumapasok yung grace. Okay. So, ano mangyari naman when people reject the gospel? So, yung gospel ministry ni Paul sa synagogue, titignan natin, no? At yung doon sa Hall of Tyrannus o sa School of Tyrannus. Okay. So, si Paul, dahil nga ang gusto niya, talaga ito naman sinabi niya, gusto niya talagang abutin ng mga Hudyo. Doon siya ay tinawag sa mga Hentil. Kaya si Paul ang talagang apostle to the Gentiles. Okay? At siya din yung nagsulat ng mga epistles na makikita natin para doon sa mga hindi Hudyo na katulad natin. Okay? Hindi ko lang alam kung meron sa inyo na may lahing Israelita, no? Wala naman atang ako, hindi talaga kasi mga Israelita mostly balbasarado, no? Maraming buhok. Kasi ako ay Arabo. So, tingnan mo natin. So, proclaiming the gospel, lagi natin tatandaan, is either revival or riot. Pag nakita natin si Paul sa Book of Acts, it's either revival or riot. Yung mga tao, nanunumpa sa Diyos, ang dami, pero meron din riot, yung nagagalit. So, sabi nito, Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So, mga kapatid, lagi natin tatandaan ito. Hindi dahil nagbahagi tayo ng gospel, tatanggapin. At dito nga, paulit-ulit makikita natin, once the gospel is preached or pag ang gospel ay na-proclaim publicly, magkakaroon ng opinion at decision ng mga tao. Di ba? Pag pinesend, parang ano lang yun eh, parang, kunyari kung nanood kayo ng ano, di ba? Ng Blue Ribbon, di ba? May ipapresent na witness doon. Either paniwalaan mo o hindi. Di ba? At ganoon din, once we offer yung gospel, mga kapatid, even if it's good news, hindi lahat tatanggapin. Hindi lahat tatanggapin. At dito, alam nyo, nakakalungkot, sa gospel proclamation na makikita natin na laging ginagawa ni Paul, ang laging tumatanggi sa gospel ay mga religious people. Religious people. Pangalawa, itong mga ito nag-refuse to believe ay nasa synagogue. Meaning, every Sabbath, naririnig nila ang Torah o yung mga kautusan ni Moses. Very aware sila sa word. Very aware sila sa law. Alam nila yun. No? Mula sa pagkabata ng pagkaedad nila, alam nila. Na, di ba, ang mga Hudyo, tinutusan, di ba? Isulat ninyo yung mga word of God, no? Ilagay ninyo sa sarili ninyo, no? Isulat ninyo sa mga pasimano, sa wall, di ba? Para maalala ninyo yung mga pangako ng Panginoon. Tapos babasahin nyo. Tapos may mga araw na continuous reading yung Word of God. Pero nung naroon na yung pangako ng Mesiyas at nangyari na yung ipinangako, hindi nila tinanggap, tinalikuran nila, at habang pinapangaral ng mabuting balita, many refuse to believe and malign the way. No? So mga kapatid, sa ating buhay, hindi dahil tama ang ginagawa natin, tatanggapin tayo. Lagi mo natin tatandaan yun. Hindi dahil tama yung sinasabi natin, hindi dahil maganda yung binibigkas natin,
hindi dahil mabuti yung ginagawa natin, tatanggapin tayo ng mga tao. Kung gusto natin tanggapin tayo ng mga tao, maging influencer tayo. Pero lahat ng klase ng influencer na bawas din, pag nagkakapalataya tayo, mga kapatid, alam niyo, hindi lang naman yan eh. May persecution, no? Pagka pinarasan natin yung gospel na sinasabi natin, magiging maayos yung buhay mo, pero hindi natin sinasabi, mayroong consequences, maaari kang ma-persecute, hindi lahat maniniwala sa'yo. Pagka tinanggal natin yung ano na yun, at puro maganda lang, hindi yun good. Di ba? Amen. Mga kapatid, ang gospel may side effect. May side effect ang gospel. May side effect ang truth. Amen. Di ba? Yes. Hindi ka lamang mapapago. Malabas na pa. Di ba? Hindi ka lamang mapapago, hindi ka lamang magkaroon ng buhay na walang hanggan. But those, may mga tao, they will refuse to believe. Kaya nga, kahit nung ikaw ako para sa church na yun. Parehos din naman tayo. Ano sasabihin mo? O nga eh, kayo nga ay mga kasalanan eh. Pero pinatawad ng Diyos, hindi pa kami, hindi pa pure, hindi pa buo yung aming transformation, pero ang mahalaga, daily binabago kami ng Panginoon. Amen. Yung transformation is process. Diba? Alam niyo po, pag unang malaman na kayo ay mananampalataya, anong titignan ng mga tao? Paano ka salita? Paano ka? Nung naman, hindi ka binabantayan ng gano'n eh. Alam niyo ba? Ngayon, pagka is pagkakamali, magiging barahan na yun. Mga kapatid, higit sa lahat, no? Pag nagbabahagi tayo, lagi natin tandaan, yung binabahagi natin ay Word of God, is sharper than any double-edged sword. Pumapasok siya sa ilaliman ng pagkatao ng tao. May mga tao na pag nahiko ng salita ng Diyos, nagsusurrender. Pero may mga tao na nagre-refuse. Pero ang gagawin natin, ang part lang natin ay magbahagi ng salita. Yun yung dahilan bakit natin kailangan ng empowerment ng Holy Spirit. Why? Kasi kung tayo lang, gano'n rin tayo, bahala sa buhay. Parang gano'n natin, di ba? Or maaaring mag-retaliate tayo. Pero with empowerment, with the enabling of the Holy Spirit, ang napuproduce sa atin ay love. No? Imbis na magalit ka sa tao, makakawa ka. Papasok kasi yung love eh. Ngayon, papasok din yung peace, kapayapaan. Bakit po? Kasi alam mo, ang security mo, hindi sa sinasabi ng lahat, ang security mo ay sa katotohanan ng salita. Amen. Sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, wag po tayong mahiya o wag po tayong natakot. Let us do our part. And you will experience yung empowerment ng Lord. At kung mangyari naman na may detour, let us remember this. Detours may come, but with right companions. Here, disciples. And then, with perseverance, we'll fulfill our mission. Sabi dito, so Paul left them, he took the disciples with them and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. No? Eh, bakit ganon? Si Tyrannus, nag-stay lang saan? Si Paul, nag-stay lang sa School of Tyrannus. Pero paano na-heard ng buong probinsya yung gospel? Eh, daily nandun lamang siya sa School of Tyrannus o sa learning hall ni Tyrannus. Bakit kaya? Kasi yung mga alagad, dinadala nila yung gospel kung nasaan sila. Now remember, katulad ng Corinth, yung Ephesus ay isa ring cosmopolitan city.
Pagka cosmopolitan city, ng mga panahon na yan, yan yung dinadalhan ng mga trade products o nandiyan yung trading. No? Nandiyan yung pagbibili, nandiyan yung trabaho at lahat. Ngayon, may mga panahon, maaaring weekly or monthly, uuwi sila sa kanilang mga lugar. Uuwi sila doon sa kanilang lugar. No? Ngayon, ano ang dala-dala nila? Hindi lamang produkto, hindi lamang yung panlalapit, dala-dala rin nila yung mabuting balita. And ganun po kumalat yung mabuting balita doon sa whole province of Asia. Kahit kung lahat ay carrier, no? Dapat nagiging contagious tayo, nakakahawa. Dahil carrier tayo ng good news. Amen. Ano ba ba? Amen. Yun po yung, bakit, doon po yung yun po yung kagandahan doon eh. Yung transformation ay hindi lamang po ginagawa o dala-dala lamang ng isang mga ngaral, kundi bawat isa na nakakakilala sa Panginoon ay nagiging witnesses. Now doon, nung dumating si Paul, lahat ng nadatnan niya, 12 pa lamang yung nadatnan niya, lahat sila ay nakatanggap ng Banal na Espiritu. Na-empower sila ng Banal na Espiritu. For what purpose? So that they become witnesses. Diba? Naging witnesses sila ng Panginoon. Tayo linawa. So, tingnan natin, ano ba yung message of Jesus? No? Pag ang message ni Jesus ay naipahayag, it brings truth, but pagka may katotohanan, meron din expose. No? Meron din expose. Hindi lamang yung mga congressman at senador na i-expose. No? O sino naman sila, baka nagkakalo lamang din. No? Nawa ay the message of Jesus brings truth and exposes deception. Tingnan mo natin. So, ang ginawa ng Lord, sa verse 11, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirit left them. Na ito, maaaring isip natin, ito ay isang prescriptive. Pag sinabi natin prescriptive, ito ay dapat. Di ba yung prescription dapat mong inumin? But mga kapatid, ito po ay descriptive. It describes what happened during that time. Yes. Hindi natin maitatahon ng Panginoon, maaaring niyang gawin niya ngayon, maaaring hindi. Ang katotohanan, may kapangyarihan ang Ebanghelyo. The gospel has power to transform lives. Amen. At habang pinoproclaim yun, yung signs, wonders, miracles just follows. So sumusunod lamang po yun. At ang pinakamalaking transformation o pinakamalaking miracle doon ay yung transformation ng isang sinner becoming a saint. Alam niyo po, yun po yung nangyari sa atin eh. No? So tayo po, makikita natin, pag tayo po yung paggamit sa Lord, no? God can give us unusual ability so we could touch yung mga buhay ng tao. Amen. Hindi ko po alam kung ano po yung ibibigay sa inyo ng Panginoong kakayanan. Pero bawat isa po sa atin, pinagkalooban ng kakayanan ng Panginoon. At yun po yung, yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Everyone received ability, everyone received a gift, at yung lahat ng yun ay para tayo makapaglingkod sa Kanya at sa kapwa natin. No? Nakakita ho natin yun. Malinaw din, no? God did extraordinary miracles through Paul. At sino si Paul? Katulad din natin mananampalataya. Kung nagawa ng Diyos na gamitin si Paul, pwede rin niyang gamitin ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi natin kailangan limitahan na, kailangan.
ito, may sakit na ito. Kakain natin sa gusto ko. Nakakaroon kasi yan. We could ask prayer naman, di ba? Pagka may prayer request, you could ask prayer. But how about you? Ililimit ba natin ng Panginoon para lamang doon sa mga tumatayo? Yeah. Eh kayo ay anak din ng Panginoon. Amen. Kayo rin ay naka-receive ng empowerment from the Holy Spirit. Kayo ay pinangakuan din dahil ang pangako ng Panginoon na in the last day He will pour out His Spirit upon all flesh. Sa lahat ng tao, babae man o lalaki, and at lahat na nakatanggap, they will prophesy. They will proclaim the word of God. Hindi ho malilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa isang tao, sa maraming tao. At kung tayo man ay gamitin ng Panginoon sa mga pangyarihang kaparaanan, lagi natin tatandaan, it is God who did extraordinary miracles to us. Amen. Hindi ko alam kung paano kayo gagamitin ng Lord, but as you believe, you can be an instrument of God. Amen. Tingnan natin, patuloy po tayo. The Sadducees who went around driving out evil spirits, trying to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. 7 sons of Sheba, Jewish chief priests, were doing this. Alam niyo po, di ba, hindi ko alam kung matatandaan ninyo nung sumikat sa Pilipinas o doon sa Metro Manila, sumikat yung lechon manok. Bawat kanto may lechon manok. Kasi sumikat yung lechon manok nun eh. Baliwag at andok, di ba? Kasi daming naglabasan ng mga lechon na. Diba? Bakit po? Kasi they want to ride doon sa kasikatan. Di ba nangyari? No? Aba! Mga anak ng pinunong pari. Okay? So, nasa isip nila, sila ay may spiritual authority siguro dahil tatay nila ay religious leader. No? At ang ginawa nila, ginamit nila na formula yung ginagawa ni Paul. Ano yung formula na yan? In the name of Jesus, na whom Paul preaches. Meron kayong kapangyarihan yun? No? So, mga kapatid, when there's gospel impact, pag merong impact ng isang bagay, imitation and deceptions and diba? Kailangan na yun eh, yung mga tatak, di ba? May mga tatak na damit, di ba? Merong, ano pa yung tatak ng buhaya? Lakos, di ba? So, meron yung lokos. Lokos. Bayan pa talaga. Lakos. Merong lakos, merong lokos. Meron pa yung mga coach, di ba? Polo. Meron din nakita ko, adadas eh. Pagka punta kayo sa Manila, punta kayo sa Divisoria, may ilan nyo? Naki. Yung mga gano'n, di ba? Tapos hindi si Michael Jordan yung nakagano'n. Ito, alas mo ikaw, may dyan pa. Nakakita kayo, imitation ay lumalabas pag merong nakita isang bagay na may impact. No? Pero ang gagawin natin, magagalit ba tayo ron? Tingnan mo natin. So, mga kapatid, yung spiritual authority, hindi yan by formula eh. Hindi yan, alam mo, tatay ko, pastor eh, kaya may authority din ako. O ako, alam mo, nakakasin ako sa church. Hindi, may authority rin ako. Mga kapatid, ito po yun. Sabi ron, the verse 15, one day, the evil spirit answered them, Jesus I know. And I know about Paul. But who are you? Hindi naman, salita yung demonyo, no? Kilala ko si Jesus, kilala ko si Paul, pero sino kayo? Bakit to? Kasi spiritual authority flows from relationship.
Hindi dahil kilala o magkakilala si Paul at yung demonyo, pero sa totoo lang, alam ng sa kabila ang tunay na mananampalataya. Hindi pa lang nakwento ko, pero may pagkakataon na nandun kami sa Bundok Peninsula. Sa Bundok Peninsula, may pinunta kaming area doon, tapos medical mission doon, pero ako ay nasa lugar na counseling as pastor. So, ang ginawa kasi namin doon, tinrain namin yung mga local leaders, yung local churches, yung mga second, yung mga disciple nila, how to minister, no? And then yung mga pastor kasama namin na ka-counseling. Kina-counsel yung mga either galing sa pagpapagamot o bago magpagamot. Kina-counseling yun. And then at the same time, binabahagi yung mabuting balita. At marami doon ay nakakatanggap ng healing, nakakatanggap ng deliverance. Pero mayroong pagkakataon, may pumunta na isa sa mga local volunteers, sabi na, Pastor, meron doon sa labas ng eskwelahan, nasa school kasi kami, nasa labas ng eskwelahan yung magbabarang dito sa lugar. So, sabi ko lang, ay sige, tukan natin. Nagtataka sila dahil hindi makapasok yung mga babaga doon sa perimeter ng eskwelahan. So, pinuntahan ko, tinanong ko, pinag-pray. Pero po, ganito, totoo naman mayroong spiritual forces. Pero ang kagandahan, makita man natin o hindi, we are surrounded by God's army. We are surrounded. So, yun nakakapagtaka doon, nalakas yung mama eh. Pero parang bang meron kong barrier, hindi siya makapasok doon sa eskwela. So, pinuntahan ko siya kasama yung isang volunteer, we pray, and then connection siya. Sabi dito sa verse 16, ano nangyari doon sa mga anak ni Siba? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Yung imitation I tend to lose. Mas maraming imitation ay hindi makakapantay sa tunay na truth. Amen. Maaari siguro, hindi ko alam kung nakasuot na kayo na nakabili kayo, ay, mura-mura. Ano yan, 50 pesos lang yan. So, bumuli ka. Noon, uso yung Hanes. Hanes. Ngayon, pagka-imitation yan, pagka nalabhan, hindi na kasi sa'yo. Naranasan niya, no? Mga late 80s, early 90s eh. Sikat yung t-shirt na Hanes. Na imitation. Mabibili mo ng mura, masusuot mo, pero isang beses lang. Pag nalabhan, uurong. Pwede na sa bata. Kapatid, spiritual authority flows from our relationship with God. Amen. Kaya sabi ko ng evil spirit, kilala ko si Jesus, kilala ko si Paul. Sino kayo? Wala kayong relasyon sa Diyos, therefore, meron akong authority over you. Okay? Yung naroon kasi sa Rizal, ng kabataan namin, di ba yan medyo matutong kayo? So, pioneering work yun. At tapos, walang ganong tumatagal doon dahil pagka-umulan, ang kapal ng puti, pagka-tuyo, maalikabok. Tapos,
napapalagitnaan siya ng Robina Farm at Maya Farm. Yung Maya Farm ang alaga ibago, yung Robina Farm ay alaga ibago. Kaya depende sa kilos ng hangin, malalaman mo dahil doon sa amoy. One time, naroon kami pagkatapos ko magturo, kasi kapila yun medyo maliit, so may pumunta, hapon na yung gawain doon. So may pumunta, nagpa-pray, nagpa-pray. So nagpa-pray, sabi nagwala, tiit na mama, ay yung mga dumadalo doon sa gawain, ang iba ay farmers, ang iba ay nag-aalaga ng baboy doon sa maya, ang iba ay nag-aalaga ng manok, ang iba naman ay carpenter. So medyo matipuno yung mga lalaki, hindi itong tama. Siguro mga 5, no? Mga 5 o 4 abay, hindi nila makontrol. Ang lakas. Tapos sabi niya, matay, dinala ko na po ito sa, sa iba-ibang purpose dito, hindi pa umaalis yung sa mga spirit. So, nag-pray sila. Sabi niya, tinakalihan kita. Sabi naman nila, pinapractice kita. Ako nung bata pa ako nun, mga 20s ata ako. Sabi ko, alam niyo na nalilito yung evil spirit kasi tinataya mo, paano kasi sa mga pinakaalis. Paano niya aalis yun, tinalian mo. So, naalala ko yung ginawa ni Jesus doon sa demoniacs, doon sa may problem. Inutusan ni Jesus yung mga espiritu pumunta sa mga baboy. Noon naman, mahirap pagka pumunta sa mga baboy, mawala ng trabaho yung mga workers. Umalis ka yan, yung malapit kasi doon gubat at kuweba. Umalis ka yan, pumunta ka doon sa lugar. Hindi, walang sigaw, hindi lumalabas yung liquid, kausap lang, sumunod. At doon ko na pagtanto, masununin pa rin ang sumunod. Kasi yung mga Christian, minsan talagang, ay! Tapos ka na! Wala pa rin, di ba? Pero yung tusan, gawin sa mga espiritu, umalis ka, pumunta ka sa ay, sumunod! Yung sinisiliwa nila, tinatalayan nila. Ayaw. Pinausap mo lang. Kasi na hindi yung palakasan ng boss, it's all about authority. Yung authority, makikita natin yan, lalo na sa Pilipinas, sa isang MMDA na nandoon sa gitna. Wala siyang lakas, meron siyang authority, pero sinabi niya, kahit napakalaking truck, pero sinabi nung traffic enforcer, na-stop. Hindi siya na-stop dahil malakas yung traffic enforcer. Na-stop siya dahil alam niya na mayroong authority behind doon sa uniforme na yun. Alam niyo po, ganun mo tayo. Yung banal na espiritu empowered us. At kung tayo man ay manalangin, kung tayo man ay magpatong ng kamay, hindi palakasan ng boses, hindi dahil sa marami tayong alam, it is because of the Holy Spirit working through us. God enabling us to do yung work niya. Amen. Amen. Spiritual authority flows from relationship. At ano mangyayari when truth comes to light? When truth comes to light, experience godly fear and live the name of Jesus. Remember that? When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed their evil deeds. Pagka naroon yung kaliwanagan, na-expose. No? Na-expose yung mali. No? Na-expose. Parang naraman natin, talaga na pala may
basura. Totoo ba? Mga kapatid, hayaan natin yung truth of the gospel. Kaya nga po yung role lang natin ay to proclaim the word, to share the word, to let the word of God mag-come to light doon sa any situation. Kahit sa atin. Pagka tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, i-pray natin, Lord, ilawan niyo po yung puso ko, yung dalangin ko, kasi lagi natin tatandaan yung puso ay nandarayo. Hayaan yung truth mo ang mag-halit sa akin. At dito ho, now remember, itong mga tao to, may mga believers na rito. So ano nangyari? Then those, sabi ko also, verse 19, a number who practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Alam niyo po yung halaga niya, milyon na yan. No? So mga kapatid, yung tunay na panunumpalik sa Diyos. Yung genuine repentance, though yung repentance, yung kanyang Greek ay metanoia, meaning changing of the mind. Yung changing of the mind na yun, hindi lamang yung pangibagay pananaw mo, kundi merong action na sumusunod. Merong action na sumusunod. May kita natin yung kay Zacchaeus. Di ba nung si Zacchaeus ay nakakilala sa Panginoon, ano sabi niya? Ibabalik ko. Di ba? May pagbabalik. May pagsusuko. Mayroong ginagawang pagkilos. Nung malaman nila na mali yung pagkakaroon ng mga libro, no? O maaaring sabihin na natin, kasama rin anting-anting, yung mga ano, diba? Gusto ko natin yun sa Panginoon. Bakit po? Kasi lahat ng bagay na pinapanaligan mo maliban sa Diyos ay nagiging idol. Sabi mo, alam mo, itong anting-anting ko, ito'y magliligtas sa akin. Nagligtas ang idol. Baka naman meron kayo ngayon dyan. Isikreto niyo mamaya sa akin. Isikreto niyo mamaya sa akin. Ako na bahala ron. Hindi natin publicly na. Pero kung gusto niyo isuko rito, why na? Diba? Baka meron kayong mga nakatali-tali pa rin. Kung ano-ano, diba? Genuine repentance and total surrender will fuel the growth of God's word. Ano ang nangyari? Sabi dito, when they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. Sabi mo sa verse 20, last verse natin, in this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Pag mayroong genuine repentance, mayroong pag-ako sa pagkakasala, gaano mang kahalaga yun, sinusuko natin sa Panginoon. At marami yun, no? Actually, yun yung namimiss ko sa Pinas kasi may Bible study ka. May Bible study ka, may mga nakarinig sa iyo dyan, no? May mga nakatingin, may mga nakaano, may maliit, may malaki. Ganun bang muna yun? Habang nag-aaral, siguro it will take 1 month, 2 months, 3 months. Tapos magtatanong siya, gusto ko paano pala ito, ganito, ganyan. Sa iyo ba yan? Kung sa iyo yan, lagay mo na lang sa sako, ibigay mo sa akin, ako na bahay. Kung sa magulang mo yan, o sa ano mo, ano mo ang gagalawin dahil hindi yun sa iyo eh. As family, diba? Pero kung sa iyo yan, yun sa iyo pwede mo isuko. Yun sa iba hindi mo pwede mo isuko. Amen. Meron kasi yung overzealous, pag-uwi sa bahay, pag-uwi sa nanay, tatay. Hindi ganun. Hindi ganun makakapagod. Sabi rin, when they
broke their scrolls. No? Hindi yung broke their parents' scrolls. Broke their brothers' scrolls. Their. Yung sarili mo ang gagawin. Dahil ikaw ang nagsusuko. Laro na natin. Amen. Ngayon, kung meron kayong naisisuko, sabihin nyo dala ngayon, next time, lagay nyo na lang sa maayos na bag. Bigay nyo sa akin. Alam ko na yung gagawin ko. So, mga kapatid, as migrant dito sa Taiwan, we are more than overseas workers. Si Paul ay migrant doon sa Ephesus. But he was used by God. Tayo pong lahat ay disciple ni Jesus Christ. Tayo po ay empowered by the Holy Spirit. Ano po yung maaari niya gawin? At ano po yung maaari natin gawin? Let us take an active part in spiritual activity. Paano yun? No? Pwede kang manalangin. Pwede kang magbahagi. Kahit yung flyers lang, kahit isa o dalawa, may mamit ka. Saan ka ba papunta? Papunta ko sa Pumon eh. Ano gagawin mo ron? Hindi mo makasabi. Gusto na ulisan. Kaya naman sa'yo papunta sa RJ. Ano gagawin mo? Try to share or try to invite. Kasi maaari yung manginit mo, ikaw ang magiging dahilan para siya makilas. Para makauliin siya spiritual. Second, influence individuals with the word, with your love, with the truth. Influence them. Third is build faith communities. By attending, by being part of the ministry. Anong ministry dito? By being part ng small group, build faith communities. Lagi natin tatandaan, God placed us here. Tayo po ay naririto for a purpose, for a divine purpose. We are more than an overseas workers. We are more than migrant. Dito. May purpose ang Lord, bakit tayo naririto. And then let the gospel try to do us. Bakit tayo manalangin? May tatlong katanungan. Tanongin natin sa sarili natin. Are we settling for partial truth? Ang gusto lang ba natin, yung partial truth, yung truth lang na gusto ko, yung iba ayaw ko. Are we settling for partial truth? Or are we walking in spirit-filled obedience? Nadatnan ni Paul ay 12 na alagad doon sa Ephesus. Ang alam kanila yung baptism of repentance. Pero in-embrace nila na pwede silang empowered ng Banal na Espiritu. And then, through them, nagkaroon ng core groups. Through them, lumagana ang salita ng Diyos. Second, do we carry spiritual authority or just religious language? Meron na ba tayong relationship sa Panginoon o religious language na? Yung religious language ng Southern Son of Shiva, in the name of Jesus, Paul preaches. Diba? Religious language yun, pero walang authority. Pero pwede kang makaalam ng maraming religious phrases, religious quotation. Pero meron ka nga bang relationship? Amen. Pangatlo, what are we willing to surrender for Christ? Ano ba yung pwede natin? Sila surrender nila yung akala na lang magbili ka sa kanilang mga magic books, mga ano pa. Ano sa kaya yung sinasabi sa atin ng Panginoon na to surrender? Tayo po yung manalangin. Father, we praise you and we honor you, Lord. We pray na yung gospel truth ay mag-penetrate sa bawat isa sa atin. We pray, O Lord, na yung authority and power ay mag-flow because kami ay surrender sa iyo. Ano ang Panginoon ang hindi pa namin yung surrender, Lord? Lord, I pray for your Holy Spirit to work for us.
And I pray, O Lord God, kayo po ang mag-puspos sa bawat isa ng ibahan na Espiritu. Puspusin niyo po ang bawat isa na namin. Puspusin niyo po ang lugar na ito ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kakayanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In response, may I request everyone to please rise as we sing Amazing Grace. My chains are done. Indeed, there is power, transformative power in the gospel. Amen. Amen.